Dito po sa linggo-linggo na halos pagtaas po ng presyo ng bigas na inaangal na po ng mga kababayan natin. Sa palagay ho ninyo, mayroon pa magagawang paraan si Mr. President Bongbong Marcos para mapababa man lang ang presyo ng bigas kahit sa 30 pesos lang. Ako naawa ako kay Presidente Marcos. Naawa talaga ako sa kanya. There is no way na maibalik niya yung presyo na... May kanta sa Bisaya niyan. Narinig ninyo? Bagong Pilipinas para lang bugas. Oo. Asa na ang bugas? Oo nga. O may kanta niyan. Na ang bugas nga tag 20 ang bugas. Well, it could be a funny thing of expressing the sentiments of the people. But at most, dating ng administrasyon, it's sarcasm. Pure sarcasm. So, naawa ako kay Presidente. Pinakamahirap i-manage, alam mo, gulo-gira, pati ekonomiya. Pag magano na nga yung pagmataas, tuloy-tuloy na yan. Wala nang no turning back. Ngayon, magkano ang bigas ngayon? 65 to 70? 70. Ano ba tayo ngayon? March 11. Kaya nga. Huwag lang naman sana pagka-Pasko po tago magdating yan ng 120 anak ng puto. Gutom ng Pilipino niyan. Maghingi si Presidente ng emergency powers, not Marcelo. Pilit niya. Hindi na mag-abot ng, imposible mag-abot ng 20. But he can control the rice. Yung pataas. He can control the rise of the rice. Huwag naman sana yung mataas na magutom na yung tao. Kaya kung may emergency power siya, mag-import tayo na mag-import. Mag-import na tayo. Gamitin din natin yung pera kung saan niya makuha. Magkunin niya yung ibang appropriation dyan. Ibili niya ng bigas, pakain niya sa tao. Una talaga ang tiyan. Ako niyan, hindi, martial law, hindi naman law and order yan eh. Emergency powers lang. Import or whatever. Buy it a higher price, but you have to come up with a solution there. Especially yung... Kaya naawa ako naawa talaga ako. Kaya kung ako ang presidente rin nga, hindi ko naman pigilan yan. Pataas. There is one thing that is very hard to control. It's really the economy. Kasi yung economy is tied with the economy with the rest of the world. There is no such thing as a domestic economy. Well, domestic in the sense na meron, but by and large, the landscape of yung law of supply and demand and everything, and yung value ng peso mo vis-a-vis with the dollar, hindi mo control. Hindi mo talaga makontrol. Pashoot yan ng taas. Ewan ko kung anong gawin. Para ko, I am in favor of giving him the extraordinary powers. Wag Marcelo, Mr. President, kasi hindi naman ito law and order. But it could come to that point. Yung tao gutom na magulo, but to control the situation. Pero ang police pati military must deal it with caution.
with the problem. Kasi ito, you must understand, you have to have the psychological setup of the minds of the people. What's prompting them to behave in such a way, ganun? Nag-amok na. Kasi parang, pagkagutom na kasi ang tao, it's not because na gusto nila magnakaw, gusto nila po tayo mag-hold up. So, I'm sure that we have a military that's very well educated, very professional. Yung mga pulis naman natin ngayon, karamihan ditong mga bagong mga PNPA, although may mga, by and large, okay na. So, your duty is to your people. So, handle that duty. Handle it with care. Kasi pagka nasaktan yung tao, tapos inabos yung tao, mapipilitan ako magsalita. And if I say something, I will be addressing myself to the President himself. Hindi ko naman isa-isa yung mga pulis pati military. Isa yung chief ng government, so the police under him. As chief sa government. As commander-in-chief sa military, siya yun rin. So siya ang harapin ko. Siya yung pagsabihan ko. Kung ano ang lalabas sa bunganga ko, ewan ko. Pero gusto ko, nagdadasal ako, sabihin ko kay pastor, sabay tayo pastor lahat. Pagdasal natin na si Marcos mabigyan ng magandang isip how to solve this country and even to declare a state of emergency to deal with this problem of pagkain. I am with you. I support you, Mr. President. Basta wag lang maabusuhin yung tao. Understand the problem and solve it. Do not blame the people because it is not within their power to plant and produce rice. Wala naman lupa, wala naman pera yung mga tao. Ay, nako. Kaya kunting pasensya lang. Kayong mga military, kunting pasensya lang, pati mga pulis. Yung mga rally-rally, basta huwag lang masyadong, gutom ang tao. Especially if you are dealing with hunger of the people. Give it the utmost understanding that your brain can master. Gutom ito. Ako naman sinasabi ko sa mga kababayan ko, kung wala na kayong ibang pakinggan, makinig na lang kayo dito kasi dito, next time, magkakanta ako. Ang pinaka-master ko na kanta, it's very foreign. It's not even innate sa atin, but ang pinaka, doon pa sa dormitoryo sa YMCA, noon kami na Bebot Bello, nila Dulay, mga karumit ko, ito si Bunuan. Kasama ko sa dormitoryo, itong Secretary of Public Works ngayon. Magkadormitoryo ko yan. Itong magdormitoryo, si Dulay pati, Dulay is Baguio. Bebot is Ilocano. Pero yun ang kabarkada ko. Kaya malapit ako sa Ilocano. And even hindi ko naman sinadya, but most of the top commanders ang Ilocano. Wala akong discrimination. Pareho ang tingin ko sa lahat. And even the mga taga-Hulo. The Moro people are Filipinos. We should love them.
I am demanding na kailangan we understand each other and we should love each other. Kasi sa bagay, ako Mindanao, and long story, but my mother, no need to fight. Just learn to love your fellow man. Buhay ito ng tao. Ganyan ako magsalita kasi matanda na ako kasi dumaan ako pagka-presidente. Mayor, in that vein, what is your message to our Muslim brothers and sisters in their observance of Ramadan? Well, we share your spirituality at this time. We have the same God. Yung procedure ng atin, ibang religion, the rituals are different. But we are geared to the same God that is Almighty. And ito namang God na ito, mahal niya lahat ng tao. So, mahal niya yung mga Muslim, Ilocano, Bisaya. So, there is no reason for me at all to think that bakit tayo na we should fight with each other. Sa dormitory and in my real life, of course, may lineage ko, Muslim, may mga anak ako ng mga Muslim, may mga apo ako ng mga Muslim, kaya huwag ninyong gawin ang away yung Muslim pati Kristiyano. Tangina, hindi talaga ako papayag niyan. Marami akong apo na Muslim. Ang nanay ko may Muslim. Wag tayo mag-away na. Hindi ako papayag. Crazy. Maghanap tayo ng iba. Magtulungan na lang tayo sa bigas. Mabuti pa kung saan natin hanapin yung iba na yun. Itong mga Muslim pati yung mga lumad. Alam mo ang nila? Kamuting kahoy. Walang kasaba. Yan ang staple. Itong Pilipino, Bisaya, maartil na magusto yung milled rice talaga na reklamador. Pero kung wala na, kamuting kahoy.